Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa riyan langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag.
Patuloy mo sa aming walang humpay ang kagandang loob mo sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos ang nakaambang kapigatian sa mga namumuhay ng maginhawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mahahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masahang lagi, Panginoon. Panig sa napi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niyang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingan. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya.
walang hanggang hari, ang Diyos na puon, nabubuhay lagi, ang Diyos mo Sion. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan, katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y pananatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinalalarawan ni Jesus sa talinhaga tungkol sa mayaman at kay Lazaro, na ang sinumang may kakayahan ngunit hindi tumutulong sa nangangailangan ay magdurusa sa kabilang buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit na mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at dinilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utosan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalis siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanin ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at ang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Itong mga nagdaang araw sa kasagsagan ng mga investigasyon sa mga anomalya at korupsyon sa ating gobyerno, madalas para may mga throwback, yung mga nasa probinsya, mga estudyante na para lang makapag-aral ay kinakailangang maglambitin. Sabi nga, buwis buhay na makatawid lamang ng ilog. Pero hindi pa ako nakita na magkapatid, yung kumbaga para may lang itinawid na lubid sa kabilang lugar. Tapos yung nakababata niyang kapatid, sinakay niya doon sa upuan. Pagkatapos siya, yung nakatatanda, sumabit. Tapos itinulak sila para makatawid po doon sa kabilang bahagi ng ilog. Yung mga ganitong senaryo ay typical na lalatigis sa mga malalayo't liblib na lugar dito sa ating bansa na kung titignan ay meron sana mga proyekto na tulay pero wala. Kaya nung binabasa ko itong mga pagbasa natin ngayong linggo, sabi nga sa ating unang pagbasa, yung mga mayaman ay nagpapakasasa, hindi maalis sa aking isipan na ganun nga nangyayari. Yung mga nagpakasasa sa kabanang bayan ay para bagang walang pakialam sa mga nasa ibaba. Mga kapatid, sabi po ni San Pablo, ang pananampalatayang kulang sa gawa ay patay na pananampalataya. At ito yung magandang tingnan natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano sapagkat ito yung hamon sa atin, paalaala sa atin ng kwento ni Lazaro at ng mayamang lalaki sa ating ebanghelyo. Kung susuriin natin, yung mayaman, sabi dito, nagdaramit na mamahalin, sagana-sagana sa pagkain araw-araw. Walang binanggit kung paano ba siya naging mayaman. Ito ba sa pamamaraang legal o talagang mayaman na
siya. Hindi niya nakuhang paalisin si Lazaro sa kanyang pintuan. Hinahayaan na lamang na mamulot ng mumo na nalalaglag sa kanyang hapagkainan. Pero nung sila'y mamatay, ang nangyari, yung mayaman napunta sa Hades, samantala si Lazaro na naghihirap ay napunta sa piling ni Abraham. Bakit nga ba napunta sa Hades yung mayaman? Kung wala man hong binanggit na masamang ginawa, pero wala rin binanggit na meron siyang mabuting ginawa kay Lazaro. Hindi man niya pinalis si Lazaro sa pintuan ng kanyang bahay, pero meron siyang pwedeng gawin na hindi niya ginawa. Meron siyang pwedeng gawin na kabutihan, pero hindi niya ginawa. At si Lazaro, magtataka rin tayo, nandun lamang siya, nakahandusay, tatad ng sugat, namumulot ng mga mumunahulog, pero siya'y napunta sa piling ni Abraham. Bakit ganon? Kung titignan po natin yung talinhaga, kung di ako nagkakamali, sa mga talinhaga ng Panginoon, parang dalawa lang ang pinangalanan niya na mga tao. Yung isa'y, nakalimutan ko isa, pero isa ito. Pero si Bartimeo pala hindi sa talinhaga, kundi binanggit ito, pinagaling niya si Bartimeo. Pero sa talinhagang ito, binigyan niya ng pangalan yung mahirap, yung dukha, at ang pangalan ay Lazaro. Sa banal na kasulatan, may mahalagang gampanin yung pangalan, yung kahulugan ng pangalan, sapagkat ito'y nagpapakilanlan sa iyong sarili. At ano po ang kahulugan ng pangalang Lazaro? Ang kahulugan nito ay, God is my help. God is my help. Siguro nga nakahandusay lamang doon si Lazaro, pero nandun yung pagtitiwala niya. Nandun yung umaasa siya na siya'y patuloy na tinutulungan ng Diyos. At isa yun sa mga dahilan daw kung bakit si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham. Mga kapatid, napapanahon ang talinhagang ito. Bakit? Dahil napakaraming Lazaro sa ating lipunan. Napakaraming Lazaro sa ating lipunan. Mga bata sa lansangan, payat na walang makain. Mga pamilyang Pilipino na wala man lang matinong matirhan. Bukod sa barong-barong, ano pa? Binabaha pa. Mga magsasaka na hirap sa kanilang paghahanap buhay, sa pagsasaka. Pero nanatiling mahirap sa kanilang buhay. Mga kabataan na nagnanais makapag-aral pero hindi mabigyan ng pagkakataon. Maraming Lazaro sa ating lipunan. Kung titignan natin sa paligid, marami tayong makikita. Pero ang tanong ay, ano ang gagawin natin? Ano ang pwede nating gawin? Ganito po, hindi man ho natin matugunan ng lahat. Hindi man ho natin kahit tugunan ng lahat ng iyan. Mga nabatang nagugutom, mga kabataan nagnanais mag-aral, mga magsasakat, mga isda na nahihirapan, mga pamilya na walang halos matirhan. Hindi man ho natin kahit tugunan lahat iyan. Pero, meron tayong kayang gawin kahit isang simpleng kabutihan para sa kanila.
Di ba minsan sinabi ng Panginoon, ang sinamang nagbigay ng isang basong tubig sa batang ito, ako ang binigyan. Simple act of charity is enough. Hindi natin kayang tugunan lahat iyan. Pero, pwede tayong gumawa ng mga maliliit na gawain para maibsan yung kanilang kalalagayan. Halimbawa, meron kayong kapitbahay o meron tayong kapitbahay na hikahos pero yung batang iyon, yung kabataang iyon, nagsusumikap mag-aral. Ano ba yung abutan natin kahit pambaon, hindi man ho araw-araw, pero yun sapat na. Katutuwa na po niya iyon. Mga bata na misa pumapasok na walang baon, marimisan, abutan natin kahit isang biskwit. Balit pa ng mga ito, pero ito'y mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito'y mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang mahalaga, meron tayong ginawa. Kasi minsan, nandiyan na sa harapan, nandiyan na sa tabi, parang wala tayong nakita. Parang wala tayong napansin. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pananalangin o pagsasalita, kundi pananampalataya ay tungkol din sa pagkakawang gawa, pagtulong sa abot nating makakaya, lalo tigit sa mga Lazaro sa ating lipunan. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawa mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Piret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa tulad ng Amang mapagmahal, magmalasakit din tayo sa mga nahihirap at nangangailangan ating sambitin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang mabuting balitang nagbibigay ng lakas at pag-asa,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahang nakaririwasa upang pananamantala, bagkus pagtulong sa mga bansang mahihirap ang kanilang isulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Pilipinong paglalayag sa dagat ang hanap buhay upang manatili silang ligtas sa sakuna sa paggabay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuhay sa karangyaan upang hindi ang pagpapasasa at luho ng katawan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwang nangangailangan, ang paglaanan ng kanilang kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang maging mapagkalinga tayo sa may sakit, sa mga matatandang nangungulila, sa mga nasalanta ng kalamidad, sa mga napagsamantalahan, sa mga batang lansangan, at sa mga nagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga retired priests ng ating diocese na nagdiriwang ng pagkatatag ng kanilang samahang kakapari, upang patuloy silang maging halimbawa ng pagpapakabanal at katapatan sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, lalo na yoong namatay sa sakuna sa karagatan, upang tulad ni Lazaro ay makamit nila ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Marda na Cecil Aguilar, Laarni Ablasa, Jayan Louie, Jessin Lian, Jean Liu Calimon, Evelyn Cervantes at Pamilya, Stephanie Flores, Dr. Manuel Fidel Magtira. Para sa natatayang kahilingan ni na Jason C. Tamco, Josephine Bardos, Al Joseph Javier, Alan Mark Tacorda, Annalisa Santos, Sean Asher Larena. Patuloy natin dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Apolinar Ligaya Catalig, Benaventura Cabildo, Ana Romero, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manguinao, Danilo Inocencio, Edmundo Empuerto at Isabel Rey at Zeus Roque. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Orlando, Alexis, Father Ramon, Manuel, Marshall David, Yolando, Mamerto, Joris Pacifico, Edward, Lourdes, Alfredo at Baltazara. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Ibukas ang aming mga mata sa mga lasarong humingi ng aming pagdamay at pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mo ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob na iyong pagkapalang sa aming umaagos, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supli na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsala sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming pinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at idini sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhit dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming panalapay kinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalahatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan naming ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo, taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating